Movisita sa Qatar. So kini nga video mohatag kog mga tips most especially sa mga first time mo travel abroad. Ilabi na gyud kung mag-tourist ka. And then mag-base lang ko sa mo ang experience. Anyways, from Dumaguete, ni check-in sa Medini sa Cebu sa my Courtyard Hotel. And then the following day, mao na gyud amo ang time to depart. And then naa na mi karon diri sa sulod sa Mactan International Airport. So as a tourist or traveler, need gyud ninyo mo register sa e-travel. Ang e-travel mao ni ang basis kung pila mo ka days sa inyohang agtuan. And then mao pud ni ang lantawon dito sa immigration. Og need og visa ang inyong agtuan, magpa-visa check sa mo before mo check-in. And then kung mo travel mo, most especially sa Middle East, nalang ko tayo sundon na rules and regulations, especially dress code. And then sa immigration, inyo lagong tubagon og tarong ang ilahang mga interview, mo sabit mo sa inyong mga documents and passport. And to make the story short, nakasakay nami sa eroplano and then nilanding na pud mi paingon sa amo ang destinasyon. And then pag-abot na mo dining dapita before ka makagawa sa Qatar, mo atubang na punta sa immigration sa Qatar. And then same procedure, kung sa interview sa immigration, ato lang din siyang tubagon. And less talk, less mistake. And once again, i-prepare na po nato ang mga documents. And in fairness, dako gyud kaayo ang airport sa Qatar, especially kining ilahang terminal building. And then medyo layo-layo gyud siya lakawon paingon sa ilahang immigration o paingon pud sa exit. And then while paingon mi sa immigration counter, malingaw gyud ka sa surroundings, sa tibuok airport, sa building, sa structure, sa designs. Tsada gyud kayo, makaingon jud ko nga dato gyud kayo ang Qatar. Anyway, pag-abot na mo sa immigration, wala lay daghang kaayong istorya og interview, passport lang, giscan lang ninyo, and then matubang lang mo sa ilahang kamera, kay ilahang mong picturan, together with your thumb mark. And then after ana, maka-exit na mo ug makasulod na gyud mo sa Qatar. So sa akong experience, while gapadulong pa mi before sa immigration, cool ba pa kayo ang ako ang ginhawa, pero paglapas na ko sa immigration, nakagawas na ko, mao na gyud nagsugod na ang ako ang excitement. Since sayo kay mi sa kadlawon ni abot dinhi sa ilahang airport, so medyo wala pa kaayo siya mga tawo dinhing dapita, sumurad kami galakaw-lakaw ining time ma. And then wala na dugay na matanan na gyud ni ug asa ang pa-exit kay dito migit tagbo sa ako ang igsoon. And then mao ni lami na kayo ang mga pahiyom kay welcome na mi dinhi sa Qatar. Anyways, excited na kayo ko mo explore sa ilahang mga tourist spots dinhi sa Qatar. And i-enjoy gud namo ni ang once in a lifetime opportunity mintras nami dinhi sa laing nasod. So wala pa gyud mi insaktong tulog, wala pa gyud mi insaktong kaon, pero buti na lang sa Qatar Airways, lamig gud kayo ang ilahang pagkaon dito. And then by the way, sa amo nga case, kinahanglan jud og visa paingon dinhi sa Qatar. So napa-visa approve sa mi, usa mi nakaanhi dinhi, and then nilukat og ticket. So ako ang manghod kay naaman siya sa staff sa Qatar Airways, so ang amo ang ticket is a staff ticket. So sa mga nauna nako nga video, naka-feature nako og unsa gyud ang naa sa Qatar, especially ang ilahang mga buildings. Well, I could say Qatar is a very progressive country, very disciplined, very clean, and most especially the people are very respectful. It truly exceeded my expectations. So watch out lang mo sa ako ang mga next episodes cause I will be featuring Qatar. Shukran!